blessings to celebrate the goodness of the Lord. We will say, whoa, 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 you turn it all around. Where I was hurting, now I'm rejoicing. In your love I'm found, and I have joy. Whoa, you took away my pain. You turned my morning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Whoa, let the celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on, everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise You in that place, for You are good. Always say, you took away my pain. You turned my morning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Oh, come on and celebrate. Let the celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on, everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise You in that place, for You are good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise You in that place, for You are good. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. Come on, sing with me now. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. We will shout. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise You in that place, for You are good. Come on. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise You in that place, for You are good. For You are good. For You are good. Yes, You are good. Our God is good. Praise God, purihin po ang ating Panginoon. Good morning, good noon, good afternoon, good evening. Nasaan man po kayong panig ng mundo ngayon, gusto ko po kayong batiin ng isang mapagpalang araw po ng linggo. Happy amazing Sunday everyone. And I hope that you are all doing well. Ano man po ang ating pinagdadaanan, ikaw man ay nag-aaral, ikaw po ay nagtatrabaho, nagninegosyo, meron kang family, or perhaps meron kang pinagdadaanan financially or yung sa health, sa relationship, and even sa ating spiritual life. Gusto ko sabihin sa inyo, gano'n man katindi ang mga pinagdadaanan nyo ngayon, ano man season ng inyong buhay, mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating Panginoon. Welcome po sa second installment ng ating pong brand new series for the month of February, entitled Unbreakable. Can you type that in the chat? Unbreakable. Napakaganda po ng pinag-usapan natin last week. Ito pong series nating Unbreakable is ito yung pag-uusapan natin, a long and lasting love.
yung tumatagal at pangmatagalan talagang pag-ibig. Di ba pinag-usapan natin last week, ano nga ba yung sekreto o sangkap ng isang long and lasting love? Tumatagal at mahabang relationship. Alam nyo po ba that this during pandemic, no, yung mga past few years, no, nung pandemic po, marami pong mga marriage counselors ang nag-report na marami daw pong mga couples na gusto na maghiwalay. O as a matter of fact, marami pong naghiwalay. Marriage couples report more couples are calling it quits. Divorce rates are increasing around the world, especially daw po after po ng pandemic. Sabi po yan ng isang article. Now, why have divorce rates increased during pandemic and even yung post-pandemic? Marami pong mga uh, aspeto, marami pong mga tinatawag natin mga anggulo pagdating po doon sa mga hiwalayan. Pero whether ano man po yung kanilang dahilan, ang katotohanan, marami pong naghihiwalay. At alam niyo po ba that according to UP Institute, nung November 7, 2022, 1 in 3 Filipinos youth, isa daw po sa kada 3 mga Pilipino na kabataan, ang lumalaki daw po na walang mga magulang. At alam ang kanilang most common reason? The most common reasons for not being raised by both parents include any parent working away. Ibig sabihin, 45% daw ng mga tao o mga kabataan, to be specific, na lumalaki na walang mga magulang, 45% daw po nun ay nasa malayo yung kanilang magulang. Perhaps ito yung mga nasa abroad, no? Tapos yung 38% mga marital separation. Ibig sabihin, either naghiwalay or nagkaroon ng annulment yung kanilang mga magulang, and yung 17% daw po ay namatay. So maliit lamang yung percentage ng namatay. At yung mga parents na nasa abroad, kung mga absentee parents, sila po yung mga nag-OFW or perhaps nasa probinsya tapos pumunta ng Maynila. Pero malaking factor po dito yung marital separation. So sa dami-dami po ng mga nababalitaan natin ng mga hiwalayan, ang malaking katanungan, at ito by the way, challenge sa atin tong mga Christians, no? Ang malaking katanungan, paano ba magkakaroon ng tinatawag nating unbreakable relationship? So today, this afternoon, this evening, this morning, depende anong oras ka po nakakapanood o ano man time mo dyan sa ibang bansa na habang nanonood ka ngayon, ano? Samahan niyo po ako sa ating pong topic for the second installment ng ating February series. Samahan niyo po ako sa topic nating unbreakable relationship. The million-dollar question na sasagutin po natin sa umaga, tanghali, or even gabi habang ikaw po ay nanonood. What are the 3 major factors of an unbreakable relationship? Kanina pinakitaan tayo ni Pastor ng mga statistics na kung saan post-pandemic marami naghihiwalay, even dito sa Philippines, maraming mga kabataan daw, isa sa kada 3 Filipino ang lumalaki na wala pong mga magulang. Ang most common reasons, nasa abroad yung magulang, that's 45%. Yung iba naman, marital separation, malaki yan na 38%. At yung iba naman, 17%. Kaya sila lumaking walang magulang dahil po sila ay maagang naulila, either sa nanay or sa tatay. Now, tanungin natin ang Bible, ano ba yung 3 factors ng unbreakable relationship at paano natin ito maa-apply sa ating relationship sa mag-asawa o relationship sa church or relationship sa company, relationship sa friendship, paano po natin ito i-apply sa ating buhay, itong pag-uusapan natin. Samahan niyo po ako sa Ruth chapter 1 verses 16 through 19. Basahin ko po yung mga passage o yung passage and then mamaya I'll explain po the context. Ito po yung sinabi ng salita ng Diyos. Sabi po ng verse 16, But Ruth replied, Don't ask me to leave you and turn back. Wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Your people will be my people and your God will be my God. Verse 17, Wherever you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord punish me severely if I allow anything but death to separate us. And then, verse 18, when Naomi saw that Ruth had her heart set on going with her, she gave in. By the way, si Naomi po, siya yung biyanan nito ni Ruth. Sabi po ng verse 19,
And so the two of them traveled on together to Bethlehem. Now, context, pag-usapan natin. Ang purpose ng buong book of Ruth, no, ay ipakita yung tatlong taong na naririto. Kung babasahin niyo po ang buong book of Ruth, lalabas po yung pangalan dyan ni Ruth, syempre. Tapos ni Naomi na kanyang biyanan. Tsaka si Boaz, yung mapapangasawa later on ni Ruth. Basically kasi, si Ruth, ang kanyang asawa, ay yung mga anak ni Naomi, kaya lang namatay. Mamaya explain ko yan. So mamaya, itong si Ruth, si Naomi, tsaka si Boaz, pinapakita yung pagiging malakas nila ng character, pinapakita yung strong relationship, at pinapakita dito ultimately na si God ay totoo sa kanyang mga pangako at si God ay nagsusustain despite kahit down na down ng society. Now, may explain ko pa yan si Boaz, pero pag-usapan muna natin itong si Ruth and Naomi. Ito pong story na ito ay patungkol kay Ruth at kay Naomi. Sila po ay bumalik sa Bethlehem, galing na po kasi sila dyan. Basically, ang galing po dyan, si Naomi, si Ruth po galing po yan ng Moab. Namatay po yung mga anak ni Naomi at saka yung kanyang asawa. Kaya lang, pinakita po ng story na ito na kung saan si Lord ay nag-aalaga. Pero titignan po natin, humanly speaking, yung angulo ng unbreakable relationship nito ni Naomi at saka ni Ruth. It's about a story of unbreakable relationship. Ito pa yan, para mas maunawaan natin yung context. Atras lang tayo ng mga ilang verse. Punta tayo sa verse 1, sa pinakauna. Sabi po ng Ruth chapter 1, verse 1, in the days when the judges ruled in Israel, ito po yung era na kung saan wala pa pong king. Ito pong Israel, they were being managed, hindi na mga hari, kundi na mga judge. Sabi po ng verse 1, in the days when judges ruled in Israel, a severe famine came upon the land. So, ang ginawa nila, makikita nyo dyan sa map, so a man from Bethlehem, yung lalaki po dyan, yan po si Elimelech, yan po yung asawa ni Naomi. So, a man, meaning si Elimelech, from Bethlehem in Judah, left his home, umalis po sila, and went to live in the country. Nag-ibang bansa po sila. Saan po? Sa country po ng Moab. Taking his wife, si Naomi, and 2 sons with him, yung kanilang 2 anak. So, nagkaroon po ng famine sa Bethlehem, nag-move po sila sa Moab, kaya lang namatay po as they move, so, dumaan po ang panahon, namatay po si Elimelech, kaya lang nakapangasawa naman yung 2 anak niya. Si Kelon, napangasawa niya si Orpah, at saka si Mahlon, na pangasawa naman po niya si Ruth. So, yung 2 anak ni Elimelech, na asawa ni Naomi, nakapangasawa. Kaya lang, pagdating po ng Ruth chapter 4, verse 10, mamaya pwede niyong i-visit yan. Pagdating po ng Ruth chapter 4, verse 10, sila po ay namatay. So, namatay yung kanilang anak. So, si Naomi, mag-isa na lang po siya sa buhay. She was bitter, she was broken. Kaya sinabi niya sa kanyang daughter-in-law na, sige na, kunin mo na yung iyong mga gamit, umalis ka na dito. Umalis ka na, magbagong buhay ka na. So, yung isang anak, yung si Ruth, hindi siya umalis. Pero si Orpah, yung napangasawa din ng kanyang anak, umalis. There is no reason for them to stay around. Wala nang dahilan kasi patay na yung mga anak ko, wala tayong nakikitang future dito, wala na tayong, in short, wala na tayong ugnayan dahil namatay na yung inyong asawa na anak ko. So, si Naomi po, nag-develop po siya ng pessimistic, ibig sabihin negative, na view sa buhay. And sad to say, marami rin po sa ating ganito. Kapag dumadaan po tayo sa matinding pagsubok, kapag dumadaan po tayo sa very frustrating, dumadaan po tayo sa brokenness, dumadaan po tayo sa isang bitter situation na feeling natin helpless tayo, nagiging negative yung view natin sa buhay. Ito pong, yung isa niyang daughter-in-law, umalis. But Ruth remains. Kaya nga sinabi po ni Ruth, balikan natin, sabi po ng verse 16, malis na kayo, iwan niyo na ako. Negative, buti na lang. Pakitype nga po sa comment section. Buti na lang. Buti na lang may isang Ruth na nananatili sa kanya. Verse 16, but Ruth replied, don't ask me to leave you and turn back. Wherever you go, I will go. Kung sa context natin, wag mo naman sabihin na iwanan kita o talikuran kita. Kung saan ka pupunta, doon ako pupunta. Kung saan ka titira, doon ako titira.
Your people will be my people. Yung mga kababayan mo, magiging kababayan ko. Parang ganon. And your God, kung sino yung Diyos mo, magiging Diyos ko. Si Ruth, pakinggan nyo ano yung pwede natin matutunan dito. Si Ruth was determined to stick with Naomi. Desidido siyang dumikit kay Naomi. Kung saan ka mapunta, doon ako. Kung saan ka mamamatay, doon ako. Kung sino yung Diyos mo, yan ang sasambahin ko. It didn't matter kung gaano ba ako komportable o hindi yung journey natin pabalik. Hindi na pinag-uusapan dito kung may kakainin ba tayo o wala. Basta determinado si Ruth na manatili kay Naomi because she believed that Naomi needed someone to be with her. Ito yung masasabi ko na magandang example po pag sinasabing unbreakable relationship. At ang unbreakable relationship, para sa inyo pong kaalaman, ito po yung magsasalba, ito yung legit relationships kasi hindi lahat ng ka-relationship nyo ngayon, hindi lahat ng nakapalibot sa inyong tao, hindi lahat ng seemingly concern sa inyo ay tunay na concern. Masasabi mo na kapag ka ang tunay na relationship ay unbreakable, yung walang-wala ka na, yung talagang empty ka na pero nanatili pa rin siya. At ganun po ang ating Panginoon. Ganun din yung ibang mga tao sa atin na naging pamilya, mga kaibigan na naging pamilya. Ito yung magsasalba ng mga legit relationships sa family, sa friendship, sa discipleship, and even sa ating relationship sa ating Panginoon. Kailangan kasi natin ng mga ganitong klaseng relationship. Now, if you're a Christian, if you're a businessman, if you're a student, if you're working, ano man ang estado sa buhay mo ngayon, basta meron kang relationship, pakinggan mo itong maigi, pag-usapan natin, what are the three major factors of an unbreakable relationship? Ano nga ba yun? Number 1, verse 16, sabi ng Bible, di pinaalis sila. Alis ka na, sige na, okay na, mag-ano ka na, magbagong buhay ka na, simulan mo ulit ang buhay mo, total patay naman na yung si tatay mo, yung asawa ko, patay na rin yung anak ko na asawa mo, sige na. Pero sabi ni Ruth, but Ruth replied, don't ask me to leave you and turn back. Wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Your people will be my people. And your God will be my God. Ano po yung tatlong factors ng unbreakable, yung hindi mo mababasag, hindi mo masisira, hindi mo mapaghihiwalay na relationship? Number 1, importante po ang adjustment. Pwede bang pakitype sa comment section, adjustment? Bigyan ko kayo ng background pa dito no habang nakikinig kayo para mas mai-apply po natin sa buhay natin. Bakit importante ang adjustment? At bakit ito ang nasabi ko na point number 1? Alam niyo ba na si Ruth hindi po siya isang Israelita? 'Di ba? Sabi ko nga yung kanyang biyanan na lalaki namatay, bago mamatay yun, 'di ba, may matinding taggutom sa kanilang bansa, lumipat sila. So, ang nangyari, yung nilipatan nila ay Moab. So, mga nakatira sa Moab ay mga Moabite. Si Ruth was a Moabite woman. Previously, si Ruth po, probably, she was worshiping a Moabite god. Makikita niyo yan sa Book of Judges at sa Second Kings, no? Pero itong kanyang ibang religion ay hindi siya napigilan para sambahin yung tunay na Diyos. At hindi ito na naging hadlang para ma-break yung kanilang relationship ni Naomi. Later on, I believe na itong si Ruth, sinamba niya rin yung tunay na Diyos at nanampalataya siya kay God. At sa spiritual yun. Pero humanly speaking, Ruth saw, nakita ni Ruth na yung kanyang mother-in-law ay matindi ang pangangailangan. Ibig sabihin, Ruth was willing to adjust in the name of love. What can we learn from this? You need to show your love. Kung gusto mong maging unbreakable ang inyong relationship, you need to show your love by adjusting yourself for others, especially in tough times. Let me just say this sa inyo mga kapatid. Unbreakable relationship requires intentional adjustment. Matuto kang mag-adjust. Kung mahal mo, lahat tayo dapat nag-a-adjust. Show your light. Ipakita mo ang inyong pagmamahal sa iyong nanay, sa iyong tatay. Ipakita mo ang iyong pagmamahal sa iyong asawa. Ipakita mo ang iyong pagmamahal sa iyong pastor, sa iyong life group leader. Ipakita mo ang iyong pagmamahal sa iyong boss. Ultimately, ipakita mo ang iyong pagmamahal sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-a-adjust. Aba, bakit? Kasi mahirap magtagal ang isang relationship na hindi naman marunong mag-adjust.
Kaya marami pong mga naghihiwalay kasi hindi naman sila nag-a-adjust. Kaya marami pong mga nawawasak na relationship. Kaya mga maraming relationship ang nag-umpisa tapos hindi natapos na maganda o hindi nila na ipagpatuloy yung magandang nasimulan simply because hindi marunong mag-adjust. Now, the question is, paano ba ako mag-a-adjust, Pastor? Number one, you need to be flexible. Pwede bang i-type mo sa comment section, be flexible. Kinakailangan maging flexible ka. Sabi ng Bible, but Ruth replied, don't ask me to leave you and turn back. Huwag niyo na po akong sabihan na iwanan kita at talikuran ka. Wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Kung tutuusin, pwede naman nang manatili si Ruth sa kanyang bansa. Basically, sa kanyang bansa, wala namang sinabing famine. Ang may famine nga yung sa bansa nila Naomi. In the first place, kaya nga napadpad dyan sila Naomi kasi may famine po sa kanilang lugar. Okay naman na siya eh. But listen to this. But because she loved Naomi, she was willing to adjust. Meaning, she was willing to be flexible. Para maipakita mo ang iyong pagmamahal, dapat flexible ka. Kasi hindi pwedeng, ito kasi ako eh. Nung minahal mo ako, ito ako. Nung nilagawan mo ako, ito na ako. Nung ako ay, bago pa tayo ikasal, ganito na ako. Kaya maraming hindi tumatagal na relationship, kaya maraming mga relationship ang breakable at disposable kasi may mga tao na hindi marunong mag-adjust. Hindi sila flexible. Ito kasi ako, ito na yung nakasanayan ko, wala ka pa sa eksena ng buhay ko, ginagawa ko na to. Ano naman ngayon kung naglalasing ako, alam mo naman nung binata pa ako, lasinggero na ako, tas minahal mo ko, kasalanan mo yan. Marami sa atin ganun. Kaya hindi tumatagal, iniiwan o kaya naghihiwalay. Kaya sabi ko kanina, pasok doon yung mga article na binasa ko sa inyo, yung mga studies, na maraming mga kabataan ngayon, ang hindi kompleto ang kanilang pamilya, hindi dahil sa namatay, mababa ang rate, 17%. Bakit? It's either nag-abroad or, ito masakit, naghiwalay. Why? Kasi hindi sila flexible. Kaya pag hindi ka flexible, pakinggan nyo maigi, kapag hindi ka flexible, hindi ka pwede magmahal. Ang tanging mga tao lang na marunong mag-adjust ang tumatagal sa larangan ng pag-ibig. Why? Kasi mahihirapan ka lang. Mahihirapan ka at mahihirapan lang yung mga tao sa'yo. If you're not flexible, you're breakable. If you're not flexible, you are disposable. Kaya importante po sa relationship, communication is the key. Prioritize quality time. Practice active listening. Show appreciation and gratitude. Respect each other's differences. Matuto po tayo mag-adjust. Marami sa atin, magkaiba, kagaya ko, tsaka yung asawa ko, magkaiba kami ng background sa family. May family na family-oriented. Meron din namang hindi. May family na gusto nagagathering ng bongga. May family naman na simple lang. You see? Paano naman natin ito ma-apply pagdating sa relationship natin sa ating Panginoon? Kaya maraming Christian ang hindi tumatagal sa kanilang relationship kay Lord. Ayoko nang mag-pray, ayoko nang umattend ng church, ayoko nang umattend ng life group, ayoko nang mag-devotion, ayoko nang magpa-train, ayoko nang magpa-disciple. Kasi hindi willing mag-adjust. Hindi sila flexible. Bakit ba bago ko makilala si Lord, naninigarilyo na ako eh? Bakit ba bago ko makilala si Lord, chismosa na ako eh? Kung mahal mo, willing kang magbago para sa ikabubuti mo. Bakit ba ako magbibigay ng pera kay Lord? Bago pa niya ako nakilala, kuripot na ako, madamot na ako eh. Ang tunay na nagmamahal sa Diyos, lalo kang nagbibigay, lalo kang nagpapatawad, lalo kang nagmamahal, lalo kang umuunawa, lalo kang tumutuwid at umaayos ang iyong buhay. That is why we need to live in love and in flexibility. Paano naman yan? Nawasak na yung pamilya ko. Paano naman yan? Ganito na ako. Ang dami ko ng pagkakamali. Pakinggan nyo itong maigi. Ito, napakaganda nitong quote na to. When it becomes impossible to go back to normal, we have to create a new normal and adjust to it. Parang imagine nyo nung pandemic. Ito, kasi ganito kami, ganito eh. Hello? Ito na ang new normal. Kailangan matuto tayong mag-adjust. Ngayon, na-normalize na ulit ang mga bagay-bagay. You see, kapag ka-imposible na bumalik doon sa normal, kailangan mag-create tayo ng new normal at mag-adjust tayo. Ganun din po pagdating sa ating relationship.
Imposible nang bumalik sa dati. E di mag-create ka ng bagong normal at doon ka mag-adjust. Adjust. Unbreakable relationship requires intentional adjustment. Paano? Una, be flexible. Pangalawa, be teachable. Be teachable. Type nyo nga sa comment section, be teachable. Sabi ng Bible, your people will be my people and your God will be my God. Yung mga tao sa inyo, tanggap ko sila. Yung mga kababayan, may magiging kababayan ko din. Ang kababayan mo ay kababayan ko rin. Yan. At ang Diyos mo ay Diyos ko din. Ano pwede nating matutunan sa buhay ni Ruth? Ruth was willing to learn. Although, sabi ko kanina, Ruth was a Moabite woman. Ruth probably worshiped the Moabite God. Ibig sabihin, may iba siyang Diyos na sinasamba. But it didn't stop her from worshiping the one true God. Hindi ito napigilan yung luma niyang religion para sambahin ng ating Panginoon at pinagpala siya at ang kanyang pamilya. Listen to this. Kung gusto mong tumagal ang iyong relationship, kung gusto mong umayos ang iyong buhay at ang iyong relationship sa ibang tao, be teachable. Pakinggan niyo po itong mabuti. Hindi ko po alam kung gaano karaming adjustment o ano ang ibig sabihin ng adjustment or yung mga pagbabago na kinakailangan kong gawin sa buhay ko hanggang makasama ko at pakasalan ko na yung asawa ko. Ano ibig sabihin yan? Because when a couple gets married, there's a lot of adjustments na kinakailangang mangyari, na kinakailangang maganap. Imagine niyo sa pagtututbrush na nga lang, yung iba ang gusto nila, ang piga sa puwet, yung toothpaste. Yung iba naman ang piga doon sa may ulunan, sa may leeg. So yung pa lang, yung iba gusto nila ang sofa kulay black. Yung iba naman ang sofa nila gusto kulay red. Yung pa lang pag-aawayan yun eh. At hanggat hindi tayo nag-a-adjust, hanggat hindi tayo natututo, hindi tatagal ang ating relationship. Kapag ka nagkaasawa ka, your outlook on life should change. Hindi ka na single kung ikaw ay may asawa ngayon. Ito yung storya na kung saan makikita natin sa Bible, two have become one. You have become a family. Naging pamilya na kami ng asawa ko. Kailangan namin mag-adjust kung ano yung kakainin, ano yung susuotin. Ganon din po. Kung ako, pastor, hindi ko pa nagigets siya kasi wala pa akong asawa. Pakinggan yung mabuti sa mga single, sa mga nag-aaral. Kailangan mo mag-adjust. Kung gusto mo makatapos ng pag-aaral, mag-adjust ka. Hindi na pwede ngayon, lalong-lalo na kapag college ka na, hindi na pwede yung ganito kasi kung anong oras ko lang gusto gumising, kung anong oras ko lang gusto mag-aral, hindi pwede. You need to manage your life. You need to be teachable. You need to adjust. You need to be flexible. You need to be teachable. Eh sabi nga ni Indira Gandhi, life is a continuous process of adjustment. Ang buhay daw ay patuloy na proseso ng mga pagbabago. Adjust. Learn to adjust. Ganon din po pagdating sa relationship natin kay Lord. May mga adjustment tayo. Dati hindi ka naman nagpipray, ngayon magpipray ka na. Dati hindi ka naman nagdi-devotion, ngayon magdi-devotion ka na. Dati hindi naman ako nagla-life group, ngayon magla-life group ka na. Dati hindi naman ako committed sa church, ngayon dapat committed ka na. Kasi kung mahal mo si Lord, dapat committed ka doon sa mga bagay na kung saan pinapagawa niya. Kaya marami po mga Christian, hindi na tumatagal sa pagiging Christian, nagba-backslide, umaalis, kasi ayaw nila mag-adjust. Hindi sila willing maging flexible at hindi sila teachable. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pangalawa, ano yung tatlong factors ng unbreakable relationship? Sabi ng verse 16, Ruth said to Naomi, don't say that I must leave you. Huwag mo sabihin na dapat kitang iwan. I will go with you. Wherever you go, I will live wherever you live. Kung saan ka tumira, doon ako titira. You belong to Israel's people, I will belong to them too. Your God will be my God. Three major factors of an unbreakable relationship. Number one, adjustment. Pangalawa, involvement. I want you to type that in the chat, involvement. Uy, sa isang tumatagal na relationship, importante na involved ka dito. Yan yung you belong to Israel's people, involve ako dyan. Yung Diyos mo, mai-involve din ako dyan. Hindi lang sa mga kababayan, kundi even sa kanyang Diyos. Uulitin ko ulit ang background nito. Ruth was a Moabite woman.
Binanggit ko kanina, pangatlong beses ko na to babanggitan. Ruth probably worship the Moabite God. By the way, ang pangalan ng Moabite God na yun na matatagpuan nyo sa Judges chapter 11 verse 24 at saka 2 Kings chapter 23 verse 13 ay si Shemosh o Chemosh. Yan po yung Moabite God na yan. But that didn't stop her from worshiping the true God, nor did not stop from accepting her worship and blessing her greatly. Paano ako may involve? Yan ang malaking katanungan. Number one, una sa lahat, there must be a sense of togetherness. Pakitype nga sa comment section, togetherness. Sabi ng NLT, ang ganda ng NLT. But Ruth replied, don't ask me to leave you and turn back. Wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Ruth was telling her, you're not alone. Parang sinasabi ni Ruth dito, Ma, sa panahon natin na, Ma, hindi ka nag-iisa. Kung saan ka pupunta, kasi nung panahon nila, yung mga babae, hindi naman kagaya ng mga babae natin ngayon na mostly strong independent woman, yung mga single mom na kayang buhayin ng kanilang sarili, kanilang mga anak kasi may mga trabaho na. Nung unang panahon, patriarchal lang ang Israel, lalaki ang nagtatrabaho, ang babae nasa bahay lang. So basically, kaya pansinin nyo, may mga account sa Bible, kapag ka namatay yung asawa, kinakailangan itong balo na to, aasawahin ng pangalawa sa pinakamatanda o kung sino man yung nasa lalaki na kapatid nung namatay. Ganun sa kanila. Sa panahon natin, strong independent woman. Kaya anong panahon ni Ruth, ni Naomi, kawawa ang mga balo. Sabi niya sa kanyang biyanan, you're not alone. I'll be there, sasamahan kita. You always have someone by your side. Kaya nyo bang sabihin yan? Yung ma-involve kayo sa buhay ng tao. Pakinggan nyo maigi. Madali kasing ma-involve sa buhay ng isang tao kapag marami siyang pera. Uy, ang sarap ma-involve dito Ang daming pera, maganda yung bahay, may kotse. Yung bang ang sarap ma-involve sa taong okay ang situation. Pero kapag ang isang tao bumagsak, kaya mo pa rin ba ma-involve sa buhay? Ang tunay na pag-ibig, through thick and thin, for richer or for poorer, in sickness and in health, till death do us part. Sa mga kinasal, yan ang sinasabi. Alam niyo, isa sa mga pinakamasarap na pakiramdam, yung tao na kung saan yung pag-ibig niya, kaya niyang ma-involve sa buhay mo, hindi lang sa up, kundi sa downside ng buhay mo. Ito yung mga taong gusto mong makasama. Ito yung mga willing kang makasama sa journey ng buhay mo. 'Di ba sa school, meron ka na bang kaibigan na ganyan? Na sinamahan ka hindi lang dahil may makukuha siya sa'yo, kundi meron siyang gustong ibigay sa'yo. Even sa career, even sa negosyo, sa family. Sabi niya, wherever I go, wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. May togetherness. Involve mo ang buhay mo sa mga tao na kung saan tutulong sa'yo para lalo kang magmahal. May mga panahon na may mga taong tutulong sa'yo pero may mga panahon na kung saan yung mga taong tumulong sa'yo, wala na silang maitutulong. Ang tanong, willing ka pa rin bang tulungan sila despite kahit wala na silang maitutulong pabalik sa'yo? Yun ang tunay na pag-ibig. At kapag meron ka nung ganang klaseng pag-ibig, men, I tell you, that's unbreakable relationship. Pangalawa, paano ma-involve? Dapat meron kang sense of belongingness. Kanina, sense of togetherness. Ngayon naman, sense of belongingness. Sabi niya, you belong to Israel's people, I belong to them too. Your God will be my God. Now, ano ba ibig sabihin nitong belongingness? Did you know that the sense of belongingness, also known as the need to belong, refers to a human emotional need? Ang lahat daw po ng tao, according to studies, meron niyang physical need, kumain ka. Meron niyang intellectual need, lamanan mo to. Meron niyang spiritual need, kaya nga pinapakilala ko sa inyo si God through Jesus Christ. Pero ang tao, meron din po yung emotional need. At isa sa mga need na kinakailangan makuha ng tao sa ibang tao ay yung tinatawag nating sense of belongingness. Yung bang ma-affiliate ka sa isang grupo, yung bang maging part ka ng isang family. Listen to this, a sense of belongingness or a sense of belonging happens when people are making an effort to reach out to others. Kaya importante na meron tayong sense of belongingness, iparanas natin ito sa mga taong mahal natin sa buhay at sa mga taong hindi pa nakakakilala kay Lord, na belong ka dito. Malinaw kay Ruth, pakinggan maigi, malinaw na gusto at willing talaga ni Ruth na ma-involve sa buhay ni Naomi.
Kaya nga niya sinabi, you're not alone. Wherever you go. Ano pwede natin matutunan dito? Show your love by involving your life to someone you love even in times of trials. Ulitin ko po. Show your love by involving. Pakitype sa comment section, come on. Involving. Show your love by involving your life to someone you love kahit sa mga panahon na sila ay may matinding pagsubok. Why? Pakinggan niyo po itong maigi. Sapagkat ang totoong in love ay involved. Totoo ka ba talagang in love sa mahal mo? Mahal mo ba siya kasi kailangan mo siya o kailangan mo siya kasi mahal mo siya? Uy, pampelikula yun pastor Ulitin ko po, ang totoong in love ay involved. Ito yung sinasabi mo, sali ako. Sige, ako bahala. Sama ako. Mag-aambag ako. Ano pa pwede man natin matutunan dito? It's impossible to love someone by not involving your life to theirs. Kaya nga mahirap yung sinasabi ko lagi kanina, di ba? 38% ng mga kabataan, lumaki sila na walang magulang kasi nga naghiwalay. Sa ibang bansa, nag-divorce. Sa atin, annulment. Yung iba naman, hindi nagpa-annul. Ibig sabihin, talagang naghiwalay lang ng landas. Iba naman, 17% namatay. Yung iba naman, yung malaki, 40+% nag-abroad. Kaya mahirap talagang absentee parenting. Mahirap maging magulang na malayo ka sa mga anak mo. Yung bang nagpapalaki ka, yung mga nagdo-domestic helper sa Hong Kong, sa ibang bansa, sa Saudi, nagpapalaki ka nag-aalaga ka ng ibang bata, tapos yung bata, yung anak mo, hindi mo maalagaan. Hindi ko masisisi, sapagkat ang iba sa atin, doon nakikita ang kanilang pinagkakakitaan. Pero may consequence po ang lahat ng bagay. Mahirap talaga ang absentee parenting. Hindi ka kasi involved. In a sense, involved ka kasi nagpapadala ka ng pera. Pero yung pang-araw-araw na makita mo sila madisiplina mo, mamahal mo, mayakap mo, mapalo mo kapag ka may mali, madisiplina mo kapag ka may ginawang hindi tama. Mahirap po kapag ka absentee parenting. Ganon din absentee discipling. Kaya mahirap yung discipleship, mga kapatid. Sa principle ng discipleship, mahirap mag-discipleship pag malayo. Importante po sa discipleship yung tinatawag nating proximity. Kaya ano pwede natin matutunan dito? Gumawa ka ng paraan na ma-involve ka sa buhay ng mga taong mahal mo. Now, ultimately, punta tayo sa spiritual life. Ready na ba kayo? Type nyo sa comment section. I am ready. If you love your God, if you love Jesus and His church, itin ko if you love Jesus and His church, dapat kasali ka at kasama ka sa mission nito. Hindi mo sinasabing, hindi mo pwedeng sabihin, mahal mo si Lord? Opo. Involved ka ba sa church niya? Hindi po. Hindi mo mahal si Lord. Kasi ang tunay na nagmamahal, involved ka. Sa mga umibig na, maniwala kayo. Alam nyo to, nung minahal mo yung girlfriend mo, yung minahal mo yung boyfriend mo, yung minahal mo yung asawa mo, hindi lang siya ang minahal mo pati pamilya niya. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, mahal mo ang girlfriend mo o boyfriend mo, tapos hindi mo mahal yung biyanan mo. Hindi pwede yun. I myself, nung pinanindigan ko yung asawa ko, minahal ko siya, pinanindigan ko, kailangan ko rin mahalin yung biyanan ko. Lalong-lalo na yung biyanan kong lalaki, shout out sa biyanan kong lalaki. Kailangan ko siyang mahalin. Why? Kasi mahal siya ng asawa ko at mahal ko ang asawa ko. Kaya practically speaking, spiritually speaking, hindi mo pwedeng sabihin, mahal mo si Lord tapos hindi ka involved sa kanyang simbahan. Hindi mo siya tunay na mahal. Kasi kung mahal mo siya at in love ka talaga kay Lord, you're gonna find ways para ma-involve ka sa kanyang simbahan. Ang totoong in love ay involved. Kapag ka hindi ka involved, madidissolve ka. Kasi marami pong interested, pero hindi naman talaga lahat involved. Kung interesado ka lang sa babae kasi maganda, interesado ka lang doon sa isang trabaho kasi mataas ang offer, interesado ka lang sa trabaho kasi mukhang exciting, pero interesado ka pa rin ba kapag ka dumadaan na sa pagsubok ang isang kumpanya, yung trabaho mo, even yung family. Madali kasi makahanap ng girlfriend or boyfriend. Madali magmahal. Pero para patunayan mo ang pagmamahal mo sa isang tao, it takes a lot of involvement. Ganon din po sa ating Panginoon. If you really love God, be involved sa kanyang church. At being involved in the church is not easy because it requires time. Mamaya pag-uusapan natin sa point number 3.
Kaya sabi ng Bible, your people will be my. May involvement, may belongingness. Your God will be my God. Ulitin ko po, be involved. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? First, I'd like to introduce myself. My name is Rolf, one of the leaders, young professional, and of course, business owner sa ating Amazing Hope Marikina campus, no? And I'd like also to share my quick testimony about how God changed my life. So, when I was 15 years old, nakilala ko po si Lord during that time. Naging leader din po ako, nag-handle po ng mga youth, ng mga student, no? And at the same time, nung time na yon, ang gusto ko lang gawin talaga is makapagtapos ng pag-aaral, matulungan ng aking parents, no? Para maahon sila sa kahirapan. But syempre, dumating ako din sa point na nag-struggle din ako during college time, na ang parents ko kasi hindi naman well off, no? Yung nanay ko po is labandera, yung tatay ko naman is security guard. But God give me a favor na may isang nagmagandang loob na mapag-aral ako sa isang pribadong paaralan, no? Nang libre lang, walang bayad, pero kailangan mong pumunta doon sa isang place nila just to give back, no? Yung mga binibigay nila sa akin. But syempre, yun pala yung stepping stone sa akin ng Lord para makapagtapos ng pag-aaral to the point na di na sila nakapag-provide sa akin, no, hanggang 4th year. But God give me a direction na talagang magsipag, magpursige sa aking pag-aaral. At yun, nakapagtapos na po ako ng pag-aaral. Siyempre, nakakuha po ako ng scholarship. And during that time, nagkaroon ako ng desire talaga to serve Him more. At yun nga, nagkaroon ng trabaho, di pa rin nakakalimot sa Lord until such time na yun nga, nagka-motor. Kumbaga, yung bagay na yun may level up eh, from nagbabike hanggang nagka-motor. And God knows, di ba, na siya pala yung nakakaalam ng future at yung pwede pa niyang gawin sa atin, no? And at the same time, ito po ngayon is hawak ko na po yung isa sa mga pinagpa-pray ko pong sasakyan, ang Innova, no? So God is truly amazing sa mga taong faithful sa Kanya, sa taong nagtitiwala para sa Panginoon. At nakita ko yung words, and sinabi ng words sa 2 Corinthians 9:7. Sabi niya, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So dito pa lang sa verse na to, pinapakita na kailangan yung pagbibigay natin sa Lord is the best. The best to the point na alam mo, si God yun eh. Siya naman yung nagbibigay sa atin ng kung anong meron tayo. Why not to give Him more, no? Sa mga nakikinikita natin, sa income natin, in any form of income na pwede natin makuha, no? So, si Lord, ngayon is gina-challenge ko about sa atin to give more, no? Kasi si Lord is napaka-faithful, blessed tayo, no, na talagang nagkakaroon pa tayo ng opportunity na makasama natin yung family natin. At ito yung opportunity, of course, na tulungan din natin yung church, no, talagang to expand, na marami pa talagang mabless na mga kabataan na kagaya ko nung una, no. So okay lang ba? Pray tayo sa ating pagbibigay. Sige, let's pray. Yes, Father God, Lord, we thank you, God, for those people, Lord, na nandito po ngayon sa Zoom meeting na ito. Truly, God, you're so amazing in us, na alam po namin na kayo po yung nagpo-provide ng mga pangangailangan po namin, at the same time, mga pinagpipray po namin, Lord, naway dinggin niyo po ang aming panalangin. Lord, let our giving right now is ito yung pinaka the best na pwede namin ibigay sa inyo. It is for your glory, Panginoon. Lord, we thank you, God. We give you back all the glory and praises, Lord. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Yan po, thank you po sa ating lahat. Praise the Lord. Pangatlo, ito po tayo sa last point. Sabi ng verse 17, wherever you die, ito mabigat, kung saan ka mamamatay, I will die. And there I will be buried. Doon ako maililibing. May the Lord punish me severely. Naway parusahan ako ng Diyos.
kung pahihintulutan ko anumang bagay maliban sa kamatayan para paghiwalayin tayo. Pare, ang tibay. Ang tibay ng pagmamahal ni Ruth kay Naomi. And I pray, maging ganun din yung pagmamahal natin sa mga taong mahal natin, and ultimately, maging ganun yung pagmamahal natin kay Lord. Lord, kung nasaan ka, doon ako mamamatay. Kung saan ka, kung saan ako abutan ng kamatayan ng pagsaserve sa'yo, doon na rin ako. Sabi ng Bible, mabigat to ha, may the Lord punish me, naway parusahan ako ng Diyos. Sa ibang term, pwede natin sabihin, sumpain ako ng Diyos. Ganun yung parang ganun. May the Lord punish me severely. Naway parusahan ako ng Diyos kung pahihintulutan ko anumang bagay na makapagpapawalay sa atin. Maliban lamang syempre sa kamatayan. Parang ang sinasabi niya, only death can separate us. Three major factors of unbreakable relationship. Kung gusto mong magpatuloy tumatag ang relationship mo, sa lahat ng ka-relationship mo na tama, ultimately, kay Lord, dapat willing ka mag-adjust. Pangalawa, dapat involved ka. Pangatlo, importante ang commitment. Adjustment, involvement, commitment. Pakitype nga sa comment section, commitment. Let us define commitment. Commitment means it's the dedication or obligation to a person, cause, goal, or relationship. Pwede bang i-type nyo sa comment section, dedication, obligation? Yung dalawang word na yan. Ang commitment daw, ito ay yung dedication at obligasyon sa isang tao, sa isang cause, sa isang layunin, sa isang purpose, or sa isang relationship. Ang commitment, kadalasan, involved dito yung willingness mo dapat na mag-invest ng time, ng talent, ng energy, kasama dyan ng resources, even mag-i-invest ka talaga ng emotion para ma-fulfill yung obligation mo o para masunod ang isang layunin. Yan ang commitment. Now, ano ba itong tinatawag nating commitment? Kanina dinescribe natin, commitment is a dedication or obligation to a person, a cause, goal, or relationship. Now, ano ba ibig sabihin nito? Commitment, number one, commitment is sacrificial. Pwede bang i-type natin sa comment section, sacrificial? Sabi po ng verse 17, I want to die where you die and be buried there. Napakabigat nito. Sinasabi ni Ruth, gusto ko mamatay. Kung saan ka na mamamatay, doon na rin ako ililibing. Grabe yung kanyang commitment. Now, I want you to understand that commitment is sacrificial. Ang commitment po, may halo po yung sakripisyo. Ang daming mga sacrifices. Bigyan ko example sa practicality ng buhay. Pagdating sa school, pagdating sa mga estudyante, hindi ka magtatagumpay kung hindi ka magsasakripisyo. Gaano karami, sino dito nakaka-relate dito? Gaano karaming mga Mobile Legends at mga laro ang sinacrifice mo para lang makapag-review ka ng maayos? Kaya pag sinasabi ng mga magulang nyo, sacrifice mo muna yan. Sacrifice now, enjoy later. Sa mga nandirito na nagninegosyo, hindi madali ang magnegosyo. It takes a lot of sacrifices. May mga sinakripisyo ka sa mga relationship. Kaya tumagal yung relationship na yan. May mga sinacrifice ka para magtagumpay at hindi maging breakable, kundi maging unbreakable ang inyong relationship. Sa mga maayos ang finances nila, kaya maayos ang finances mo, may mga sinacrifice ka. Yung may mga dapat i-add to cart ka, hindi, tsaka na yan out of ano natin yan, hindi naman yan pasok sa budget natin. You see, ang storya ni Ruth, pakinggan maigi, ang story ni Ruth indeed is a beautiful narrative of a sacrificial commitment. Napakagandang storya ng patungkol po sa commitment. Nagbibigay po ito ng matinding aral pagdating sa relationship. Ultimately po, pagdating po sa ating relationship kay Lord. Handa ka dapat mag-sacrifice ng iyong time para kay Lord. Handa ka dapat mag-sacrifice ng iyong talent para kay Lord. Handa ka dapat mag-commit o mag-sacrifice ng iyong finances para kay Lord. Kasi there's no such thing as commitment without sacrifice. Hindi totoo na committed ka kung hindi ka handa magsakripisyo. Kasi ang mga tumatagal sa larangan ng relationship at paglilingkod ay ang mga taong handa magsakripisyo. Ang mga nagtagumpay,
Lahat ng nagtagumpay, alam nila ibig sabihin ng sacrifice. Nagtagumpay sa school, sa career, sa business, sa family, sa health nila. Alam niyo ba na ang dami kong sinacrifice na kainan para lang ma-achieve ko yung hinihit kong timbang, para lang masunod ko yung pinapayo ng doktor. Marami akong sinacrifice na mga dapat gawin, na dapat kakainin, kaya lang hindi ko siya kinain kasi alam ko hindi siya pasok sa mga dapat kong kainin. Hindi magtatagumpay ang finances mo kung hindi ka magsasacrifice. Hindi magtatagumpay ang relationship mo kay Lord kung hindi ka magsasacrifice. Di ba sabi nga sa kasal, sa commitment nila, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, from this day forward until death do us part. Handa ka bang mag-sacrifice para sa minamahal mo? Pangalawang tanong na pinakamahalaga sa lahat, handa ka bang mag-sacrifice kay Lord? Handa ka pa magsakripisyo para sa pagmamahal mo kay Lord? That's commitment. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And last, commitment is sacrificial. Pangalawa, commitment is radical. Sabi ng verse 17, may the Lord do terrible things to me. Naway parusahan ako ng Diyos kung ako'y hihiwalay sa'yo, maliban siyempre sa kamatayan. May the Lord do terrible things to me if I allow anything but death to separate us. O ano ba ibig sabihin ng radical? Bakit mo na isama yan dyan, Pastor? Pag sinabi pong radical, characterized by independence of or departure from traditional. Kasi ang traditional, innovative or unorthodox. Parang ganito yan. Ang traditional po kasi sa kanila, ang tradition, hindi kayo pwede magsama, pares kayo balo, pares kayo mamamatay. So ang gagawin niya, itong si Naomi, maghahanap yan ng iba na. Tapos magsiseparate na sila. Yun ang traditional. Kaya nga 'di ba yung isa niyang manugang iniwan na sila kasi yun yung traditional. Pero kakaiba tong pagmamahal, commitment at sacrifice ni Ruth. Radical ang kanyang commitment. Unbreakable relationship requires radical commitment. Yung hindi siya normal, yung tipong naghihiwalayan na yan lahat, pero kayo nakatindig pa rin. Yung tipong kung ikaw ay estudyante, lahat nagsisialisa na sa school, sumusuko na pero ikaw nag-i-strive pa rin. Yung tipong yung iba ay naghihiwalay na pero ikaw matatag ka pa rin kay Lord. Yung tipong iba normal na lang na ngayon na mag-backslide, yung iba normal na lang na uma-attend na lang pero walang commitment, pero ikaw nandun yung commitment mo. Sinasabi lang ni Ruth dito, I will stick with you through thick and thin. No matter what happened, mag-i-stay ako sa'yo. Parusahan, naway parusahan ako ng Diyos pag hiniwalayan kita maliban sa kamatayan. Antindi niyan. Ngayon, paano mo pag-ihiwalay ang relationship niyan? Kung pati si Lord sinama sa usapan, uy, matindi. Kung gusto mong tumagal ang relationship mo, isama mo si Lord. Hindi pwedeng nakikipag-relationship ka tapos hindi mo kasama si Lord. Sa mga single na naririto, kung gusto mo na tumagal yung relationship mo, sama mo pati si Lord. Yung iba kasi sa atin, nung single pa, grabe Lord, mahal kita. Lord, pinupuri kita. Sinasamba kita. Kasama si Lord lagi. Nung magka-girlfriend o magka-boyfriend na, iniwan na si Lord. Lord, salamat may partner na ako. Tila baga, si Lord, ginawa lang na kasangkapan para magkaroon siya ng girlfriend or boyfriend. Nung nagkaroon na siya, hindi na sinama si Lord. Kung gusto mong tumagal ang relationship mo, isama mo si Lord. Marami sa atin nagbi-business. Nung una, walang negosyo. Lord, bigyan mo ako ng negosyo. Kasama kita, Lord. Yun na, nung binigyan na ng negosyo, iniwan na si Lord. Marami sa atin nagpipray ng kagalingan. Lord, kasama kita sa pinagdadaanan ko, sakit lang. Anong pinagaling na Lord? Thank you. Balik na ulit sa dating buhay. Sa lahat ng involvement, sa lahat ng ginagawa mo, relationship man ito, trabaho man ito, pag-aaral o pangarap mo, huwag mong iwanan si Lord kapag ka okay na. Iba sa atin, gusto lang kasama si Lord sa hirap. Pero sa ginhawa, ayaw nang kasama si Lord. Si Satanas na ang gustong kasama. Listen to this. True love for God and true love for Jesus. Ulitin ko. True love for Jesus has a sticking power. Ang unbreakable relationship po, para po yung wet sealant. Yung iba kasi, dumidikit lang kapag katuyo.
Pero ito matindi yung wet sealant. Tuyo man o basa, didikit siya. Ganun dapat, anumang estado ng buhay, dapat nakadikit ang pag-ibig mo kay Lord. Dapat nakadikit ang pag-ibig mo sa asawa mo, nakadikit ang pag-ibig mo sa family mo. Ultimately, nakadikit dapat ang pag-ibig mo kay Jesus Christ. Sticking even when your situation is not. Ganun kasi si Lord. Ang pagmamahal ni Lord sa atin, wet and dry sealant yan. Hindi mo aalis yan kahit anong season. Okay ka o hindi, mamahalin ka ni Lord. May problema ka o wala, mamahalin ka ni Lord. Magulo buhay mo ngayon o maayos, mamahalin ka ni Lord. Ang tanong, sa mga panahon na maayos na ang buhay mo, si Lord pa rin ba ang mamahalin mo? Kasi ang tunay na pag-ibig ay natitest sa tough times. Listen to this. Tough love is tested in tough times. Mamahalin mo lang ba yung kaibigan mo, yung classmate mo, yung girlfriend mo, yung boyfriend mo, yung asawa mo, yung relative mo kapag good times? Matitesting mo ang tunay na pag-ibig kapag ka may matindi ng pinagdadaan ng problema. True love is not only there in good times but in bad times as well. Hindi lang panahon na may padala siya, na may ginigikas siya, hindi lang sa mga panahon na okay siya, kundi sa mga panahon na mayroon din siya pinagdadaanan, damayan mo siya. Yun ang tunay na pagmamahal. Kaya lagi ko sinasabi sa mga kabataan, and even sa mga may edad na, lagi ko sinasabi, piliin nyo yung pag-i-investan nyo ng time, talent, and treasure nyo. Kasi hindi lahat ng binigyan mo ng panahon mo, bibigyan ka rin nila pabalik. Pero sana naman sa mga panahon na natulungan ka, ibigay mo yung tulong sa mga taong tumulong sa'yo nang meron sila. Ngayon, walang-wala na sila. Sila naman ang balikan mo ng tulong. Kaya ipaglaban mo ito. Huwag mo lang siyang, di ba sabi nga ng commitment natin, for richer and for poorer. May pera o wala, tumindig ka. Pag sinabi pong sealant, madikit po yan. Unbreakable relationship is like a wet sealant. Kahit hindi okay, mamahalin pa rin kita. Yan ang sinumpaan namin ng asawa ko. Magmamahalan tayo. Panindigan natin to, pinasok natin to. Dapat ganun din kayo. Anong hiwa-hiwalay? Wala maghihiwalay. Sabi nung nabasa ko sa social media, anong hiwa-hiwalay? Wala maghihiwalay. Dinesisyon na natin to. Parehas tayong mag-suffer. Kidding aside, but there's a truth in it. Wag lang kayong magsama kapag okay ang situation. Kahit mahirap na ang situation, tindigan ninyo. Sa mga nagmamahalan po na naririto, at sa mga anak naman na naririto, wag mo lang mahalin yung nanay mo kasi may naibibigay siya dati. Ngayon, wala na siya nabibigay, hindi mo na siya kinakausap, hindi mo na siya minamahal. May mabigay man ng magulang mo sa'yo ngayon o wala, mahalin mo siya. Dumingit ka sa mga panahon, dikitan mo sila. Mas kinakailangan nila tayo ngayon. Mas kinakailangan ka ngayon ng asawa mo, mas kinakailangan ka ngayon ng nanay mo, mas kinakailangan ka ngayon ng anak mo. Ultimately, kinakailangan ka ng mga kapatid natin sa pananampalataya. Show your love by sticking with someone through tough times. In conclusion, what are the 3 major factors of an unbreakable relationship? Number 1, adjustment. Be flexible, be teachable. Pangalawa, involvement. May sense of togetherness at may sense of belongingness. Pangatlo, commitment. Ang commitment, sacrificial. Ang commitment, radical. Sa mga taong gusto mong makasama mo sa journey ng matagal, lalong-lalo na yung mga taong dadaling ka sa kabutihan at sa maayos na landas, apply mo tong tatlong to. Mag-adjust ka, ma-involve ka sa buhay nila, mag-commit ka sa buhay nila. Verse 18, let me close with this. When Naomi saw that Ruth had her heart set on going with her, she gave in. Sige na nga, sabi ng verse 19. And so 2 of them traveled on together to Bethlehem. Binanggit ko kanina, galing sila ng Bethlehem, yung asawa ni Naomi, na sila ng Moab, namatay sila sa Moab, babalik ngayon sila, kaya lang wala na yung anak ni Naomi, wala na rin yung asawa ni Naomi, ang natira na lang si Ruth. Walang split na nangyari, walang iwanan na nangyari. Ganun ang isang relationship na unbreakable, walang iwanan. May problema tayo, harapin natin parehas to. Bago ako mag-end, pwede bang itag mo yung taong gusto mong makasama habang buhay, yung taong kasama mo through thick and thin, whether ito kaibigan mo, pwedeng mentor mo ito, yung pastor mo, yung leader mo, yung kaibigan mo, whether ang walk nyo is mag-asawa kayo, lagay mo, honey, walang iwanan. Mag-best friend kayo, walang iwanan. Yung leader mo, itag mo yung leader mo dito, yung mentor mo, yung nagtsatsaga sa katigasan ng ulo mo, yung nakikinig sa iyak mo, yung
leader mo na kung saan nakikinig sa'yo, kinokorek at minamahal ka. Sinasabi sa'yo ang totoo, itag mo. Sabihin mo dito, leader, pastor, pastora, walang iwanan. Why? Pakinggan nyo tong article na to. 75% ng divorce, according to study, 75% ng divorce o 75% of children of divorce, ibig sabihin, 75% daw ng mga bata na ang kanilang mga magulang ay galing sa divorce, ay nagdi-divorce din later on daw, sabi ng pag-aaral. Ibig sabihin, yung mga batang ito, 75% galing sa family na broken, may tendency daw na maging ganun din, ma-apply nila yon. Children from divorce family dropped out of school. Karamihan daw po na mga bata na nagda-drop out sa school, galing sila sa hiwalay na pamilya, broken family. Hindi ko nila lahat. Pero sabi ng studies, malaking porsyento daw na mga bata na nagda-drop out sa school, galing sa divorce, yung kanilang pamilya. Among teenage and adult females, parental divorce is linked to lower self-esteem. Kapag kayong bata daw, galing sa divorce yung magulang, mababa self-esteem, tapos mabilis yung adaptation nila sa sexual activities at young age, alam na nila yung mga sex, ganyan. Tapos matigas ang ulo, hindi ko rin nila lahat Tapos nahihirapan silang mag-establish ng self-fulfillment o ng mission sa buhay kasi wala silang pattern ng family. Pakinggan nyo po itong mabuti. The best predictor of teen suicide is parental divorce and living with only one parent. Karamihan daw po ng mga nagsusuicide na bata, produkto po sila ng broken family or yung isa lang yung kasama nila sa buhay na whether tatay o nanay. At napakataas daw po ng suicide rates ng mga bata o ng mga tao na galing sa divorce. Kaya importante po na walang iwanan through thick and thin. Alam nyo, dito po ako magtatapos. Alam nyo kung iniwan ni Naomi, kung iniwan ni Ruth si Naomi, wala siguro tayo dito. Alam ko naman na hindi mangyayari yun, pero ang galing lang Alam nyo kung bakit? Type nyo sa comment section, why? Pakinggan nyo ito. Alam nyo ba, na part ng history, itong si Ruth, na nailagay pa siya sa book of Matthew, kahit hindi naman siya Israelite. Tignan nyo maigi ito. Matthew chapter 1, verses 5 to 6, at saka verse 16. Salmon, the father of Boaz. Si Boaz yung napangasawa ni Ruth. Yung tinatawag nating kinsman redeemer. Yung walang-wala na yung buhay ni Naomi at Ruth, may sumagip sa kanila, may sumagip sa pamamagitan. Inasawa ni Boaz si Ruth at naligtas sila. Whose mother was Rahab. Boaz, the father of Obed, whose name was Ruth. Obed, the father of Jesse. And Jesse, the father of King David. Uy, nasa lineage. Galing pala si King David dito kay Ruth. Verse 16, and Jacob, the father of Joseph, the husband of Mary, and Mary was the mother of Jesus, who is called the Messiah. Buti na lang hindi nagkamali si Ruth ng desisyon na manatili, na maging unbreakable yung kanilang relationship. Naging lola siya ng isang mahusay na hari. Naging lola siya ng isang mahusay na hari. At higit sa lahat, naging great-great-grand lola siya ng hari na mga hari ni Jesus Christ. Indeed, what's the lesson? God can change you right now. God can bless you for you to become a blessing. Give your life first to God at si Lord ang bahala sa iyo. Hindi ko alam kung ano yung magiging future mo, pero madidikta mo yan, malalaman mo na magiging maayos ang future mo sa pamamagitan ng mga desisyon na gagawin mo ngayon. Ayusin mo ang mga desisyon na gagawin mo ngayong araw na ito. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. God, right now, kagaya po ni Ruth, we're going to stick to the plan. Lord, mamahalin namin yung mga taong nakapalibot sa amin, yung nanay namin, tatay namin, magulang namin, kapatid namin. Lord, ultimately, mamahalin ka namin and we will adjust kasi kung tunay ka namin mahal, Lord, we're gonna be flexible. Aalisin namin yung mga gusto mong alisin namin. Isa-sacrifice namin yung mga gusto mong i-sacrifice namin. Ibibigay ko, Lord, kung ano yung mga gusto mong ipabigay sa akin. Lord, I'm gonna be flexible and I'm gonna be teachable. Lord,
magiging masunurin ako, hindi lang sa'yo, kundi sa inilagay mo sa aking leader, sa inilagay mo sa aking pastor. Lord, I'm gonna adjust. I'm gonna be flexible. Magpapadisciple ako, magpapaturo ako. Magiging involved ako sa church. Magiging involved ako sa gawain mo, Panginoon Diyos. At magkukumit ako, Panginoon. Ito ay sacrificial and radical. Kagaya ng commitment ng mga disciple, hanggang mamatay sila, Panginoon, pinanindigan nila yung kanilang pagmamahal sa pamamagitan ng sacrificial at radical commitment nila kay Lord Jesus. Lord, tulungan niyo po ako maging ganun. Lord, help me. Save me, Lord. At kung ikaw naman ay wala pang personal relationship with Jesus, it's the perfect time. Ngayong love month, tanggapin mo ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ginawang sakripisyo ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Accept Christ right now. Gawin mo lang, yung kanang kamay mo, lagay mo sa yung puso. Sabi mo lang, Lord, I admit that I'm a sinner. I believe that you died for me. I admit that I cannot save myself. Only you can save me. I believe in your finished work. I trust in you for my salvation. I do not trust myself for my salvation. I do not trust myself for my salvation. I do not trust my good works for my salvation. Only you will I trust. Lord, since nung napakinggan ko ang message na to, Lord, willing na po ako magsuko ng buhay. I confess that I'm a sinner. And starting today, as a sign of my salvation, I'm gonna follow you. I'm gonna find someone to help me na mabuhay sa discipleship journey na ito. Magpapabaptize ako sa water dahil tinanggap kita sa buhay ko. Lord, magpapadisciple ako. Hahanap ako ng mga life group where I can grow. Lord, restore me, heal me. Sa mga kapatid ko naman na kinakailangan ng restoration, na palayo ka sa Diyos, it's time for you to love God right now. It's time for you to go back, for you to experience spiritual healing. Lord, right now I also for financial breakthrough sa lahat ng mga nangangailangan financially. I pray for physical breakthrough sa lahat ng may mga karamdaman. Pagalingin niyo po ang lahat ngayon. Salamat po, Panginoon Diyos. We love you, we honor you. Dahil mahal ka namin, Lord, mag-a-adjust kami, mag-i-involve kami at magkukumit kami. Hindi lamang ng aming pera, kundi ng aming buong buhay, ng aming time, ng aming talento para sa iyong kaharian. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. God bless everyone. See you on Sunday for our third installment ng ating pong February series entitled Unbreakable. This is Pastor Paul Balgos of Amazing Hope Crossover Campus na lagi nagsasabing, mahal po kayo ng Panginoon. God bless you.